Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that Ang gabi po sa ating lahat, para po sa ating Our Daily Words of Encouragement ngayong gabi ay ang ating pamagat ay Scribes and Pharisees, sapagkat ito po ang kasunod ng sinusundan na po natin ang mga pangyayari sa Book of Luke. And ito po ay I think last part po ito, and then bukas po ay nasa chapter 12 na po tayo sa susunod. Okay? Tayo po muna manalangin before we read our text tonight. Dakilan Diyos, pagpalain niyo inyong salita na aming pag-aaralan, na meron kayong matutunan at maitaas ang inyong pangalan. Muli, abutin niyo ang mga pangangailangan spiritual ng inyong manak, Panginoon, upang patuloy na lumago kami sa pananampalataya at tumibay ang aming buhay Kristiyano. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Luke chapter 11 po, 37 hanggang 54. The Bible says, "And as he spake, a certain Pharisee besought him to dine with him. And he went in and sat down to meat. And when the Pharisee saw it, he marveled that he had not first washed before dinner." Okay, so kumbaga tradisyon po nila na maghugas bago kumain. Ito po ay hindi po nagwash. "And the Lord said unto him, Now do you Pharisees make clean," sabi ng Panginoon sa kanila, "clean the outside of the cup and the platter, but your inward part is full of ravening and wickedness. And ye fools, did not he that made that which is without make that which is within also? But rather give alms of such things as ye have, and behold, all things are clean unto you. But woe unto you, Pharisees, for ye tithe mint, and row of all manner of herbs, and pass over judgment and the love of God. This ought ye to have done, and not to leave the other undone. Woe unto you, Pharisee, for ye love the uppermost seats in the synagogues and greetings in the markets. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites." Yan po ang pamagat natin. "For ye are as graves which appear not, that the men that walk over them are not aware of them. Then answered one of the lawyers, and said unto him, Master, thus saying thou reproachest us also. And he said, Woe unto you also, ye lawyers, for ye laid men with burdens grievous to be borne, and ye yourself touch not the burdens with one of your fingers. Woe unto you, for ye build the sepulchre of the prophets, and for your fathers killed them. Truly ye bear witness that ye allowed the deeds of your fathers, for they indeed killed them, and ye build their sepulchres. Therefore also said the wisdom of God, I will send them prophets and apostles, and some of them they shall slay and persecute, that the blood of all the prophets which was shed from the foundation of the world may be required of this generation, from the blood of Abel unto the blood of Zacharias, which perished between the altar and the temple. Verily I say unto you, it shall be required of this generation. Woe unto you, lawyers, for ye have taken away the key of knowledge, ye entered not in yourselves, and them that were entering in ye hindered. And as he said these things unto them, the scribes and the Pharisees began to urge him vehemently, and to provoke him to speak of many things, laying wait for him and seeking to catch something out of his mouth, that they might accuse him. Yan po, mga talata.
Okay? So, patungkol po ito sa mga hypocrisy ng mga scribes, Pharisees, kasama yung lawyer na rineview ang Panginoon. Yung woe po dyan ay, kumbaga, expression of being, kumbaga, sad, no? Na nakakalungkot kayo. Pharisees and scribes, even the lawyers, diba nakita natin kanina. Yung mga Pharisee po dito ay religious separatist. They believe in oral tradition, a standard of belief and life. Yung salit-saling sabi, diba, kung ano lang yung oral tradition, yung sinabi sa'yo, katulad halimbawa, anak, pag may itim pusa na nakasalubong ka, huwag ka nang tutuloy sa pupuntahan mo. Yun, mga salit-saling sabi po, oral tradition, but not the Bible. Alright? And yung mga scribe naman po, ay a writer of the Mosaic Law. Interpreter, they are also called teachers. Ano po? Magandang gabi, Amen Headquarters. Amen. Alright? So, scribes and Pharisees po ang ating pag-aaralan. So, this passage records Jesus dining with a Pharisee, where he rebuked the Pharisee and lawyers for their outward religion, but inward corruption. Kumbaga, relihiyoso, pero corrupt naman sa loob-loob. Para kayong mga sepulchre, sabi ng Panginoon, na napakaganda sa labas, pero sa loob niyan, punong-puno ng kalansay, napakabaho, napakadumi. Alright? Outward religion, but inward corruption. The central lesson is that God desires inward holiness, rather outward hypocrisy. Diba? Kasi ang mga Pharisee, hypocrites, lawyers na ito, ay kumbaga, they are in the synagogues para makita daw ng mga tao at palakpakan sila. Kumbaga, they stand in the synagogue to be seen of men. Pero sa katunayan, wala naman silang proper relationship sa Diyos. Oho, religious, pero walang relationship sa Diyos. Hindi Sa madaling sabi, unsaved po ng mga to, mga kapatid, because religion cannot save you, or religion, to be religious cannot save you, but relationship with the Lord Jesus Christ can save you. So number 1 po na lesson dito, mga kapatid, sa ating message, cleanse the heart, not just the hands. According sa verse number 41, but rather give alms of such things as ye have, and behold, all things are clean unto you. Oo. So kumbaga, ang mga Pharisee ito, mga kapatid, ay malinis sila sa panlabas. Yung kamay nila, di ba, hinusgan nila ang Panginoon, ba't hindi ka nagwash? Malinis sa panlabas sa kanilang hands, pero their inward heart ay parang sepulchre, sabi ng Bible, inward corruption. Letter A, the Pharisee was surprised that Jesus did not perform the ceremonial washing. Jesus thought that God is more concerned with the cleanliness of the heart than with the external rituals. Kumbaga, tradisyon po kasi nilang magwash ng kamay bago kumain. Maganda po yun. Pero, hindi naman ibig sabihin, hindi nagugas ang Panginoon, malinis, madumi siyang tao. Diba? Kaya nga po, sila ay sinabi ng Panginoon sa kanila, malinis nga kayo sa kamay. Alright? It is a testing din po sa kanila. Alright? Na malinis nga kayo sa kamay, madumi naman ang puso nyo. See? So, letter B, don't substitute religious practices for genuine holiness. Let God cleanse your heart first. Hindi ibig sabihin, religyoso ay, kumbaga, ayos yan, holy yan sa Panginoon. Katulad ng mga ito, scribe and Pharisees, nasa loob ng synagogue, pero para lang makita ng tao. So, men pleaser, pakitang tao, religious. Marami pong ganyan ng mga iba-ibang relihiyon. Religyoso ko, no? Pero yung loob-loob naman after ng kanilang misa, nagiinom ng alak. Diba? Umiinom naman ng alak, nagtatagay-tagay. Meron nga dun katatapos lang ng simba, nanigarilyo sa labas ng simbahan. So, akalain mo yan, religyoso, pero hindi naman totoo ang kanilang conversion within. Kaya nga, let God cleanse our heart first, mga kapatid. Kasi kung hugas ng Panginoon ang puso natin,
sigurado maganda rin ang gagawin ng ating hands. Number 2, the value righteousness above religious routines or traditions. Verse 11, chapter 11, verse 42, ye tithe mint and rue, and all manner of herbs, and Passover judgment, and the love of God. Oo. So, they do religious routines, ceremonials, alright? So, pero, hindi naman, nakakalimutan naman nila yung righteousness ng Panginoon. So, letter A, the Pharisees faithfully tithe, even tiny herbs, while neglecting justice and the love of God. Diba? Totoo po yan, nakikita po natin yan sa Biblia, mga kapatid. So, they faithfully tithe, even tiny herbs, while neglecting justice and the love of God. So, kaya nga sa kanila, pag na-violate mo yung isang batas, dapat parusahan ka at, kumbaga, talagang punishment. Oo, kahit nga ang Panginoon, nag-perform ng trabaho during Sabbath day eh. Sabi ng mga Pariseo, bakit ka nagtatrabaho ng Sabbath? Sabi ng Panginoon, mamamatay na ito eh. Di ba? So, mas mahalaga pa ba yung law kaysa love? So, di bali nang mag-perform ako ng miracle kaysa yung law. Alright? Mahalaga po yung law. Pero, kung death and life situation na yan, na kailangan pong love. Tingnan niyo po ngayon yung mga nasa hospital dahil sa required na may down payment bago ka ma-admit. Pero patay na yung pasyente, hindi pa na-admit. Bakit? May batas eh. Mas mahalaga pa ba yung down payment kaysa Kaya tinanggal po yan sa Kongreso. Kahit wala nang i-down payment, i-admit na as needed. So ganun po. Letter B, faithfulness in small duties is good, but never at the expense of the greater commands of love, mercy, and justice. Okay? So, mahalaga po na maging tapat po tayo sa mga ginagawa po natin. Diba? Pero, mas mahalaga yung greater commands sa pag-ibig, mercy, at justice ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Okay? So, nangingibabaw pa rin po yung pag-ibig at kahabagan natin sa mga tao. Alright? Huwag nating i-judge o i-condemn ang isang tao na dahil lang sa kumbaga nagkamali, wala na. Nagkamali lang, naka-violate lang, kinondemn na lahat-lahat. Mas nangingibabaw pa rin po yung love at mercy ng ating Panginoon. At po, seek God's approval than man's applause. So, okay? Seek God's approval, not man's applause. Dito po sa Luke chapter 11:43, woe unto you, Pharisees, for ye love the uppermost seats. Sabi ng Biblia dito. Oo. So, gusto na lang nila na nakikita nga sila ng tao eh. Nakaupo sila sa uppermost seat para nakikita sila. Pero, hanggang sa ganun lang. Para lang palakpakan sila ng tao. Pero hindi naman ginagawa yung kalooban ng Diyos. So, their desire for recognition revealed pride rather than humility. So, gusto lang nilang recognition. Oo. Kaya nga pag hindi mo na-recognize, magagalit sila. Dapat nagkikis ka sa kamay nila. Dapat kinikis mo yung nila, yung tawag doon, yung kamay nila. So they want recognition, pero pride na pala yun. Hindi na ang Diyos ang naitataas yun. Meron nga sa Bible yung mga disciple ng Panginoon, mga apostles niya. At nung papalapit si na Peter ata yun, lumuhod pa yung si Cornelius yata, kung hindi ako nagkakamali. Pero sabi niya, hindi, tao lang din kami. Tumayo ka dyan. So may inutos ang Panginoon sa amin, kailangan mo marinig. Ganun dapat, ang Diyos ang naitataas. Kaya nga, hindi na natin kailangan po ng recognition. Pag naglilingkod tayo sa Diyos, ang Diyos na recognize ka, di ba? Oho,
sigurado ako yung tinulungan mo, i-recognize ka naman magpapasalamat sa tao. 'Di ba? Salamat kasi tinulungan mo ako, salamat kasi ikaw ang nagbigay nito, pero to God be the glory pa rin. Oo. So, nagpasalamat yung tao, to God be the glory. Ikaw naman na ginamit ng Diyos para tinugon ang prayer niya, pasalamat ka rin sa Diyos. Bakit? Privilege yan Ikaw ang ginamit ng Diyos para tugunin yung prayer ng tinulungan mo. Oo. Pero to God be the glory pa rin. So, okay po yun. Pero pag kinuha po natin yung glory, yung recognition, at hindi natin ibinagay sa Diyos, na privilege yun. Alright? Magagalit ang Panginoon pag ginuha natin yung glory. Kaya nga, pag ang tao na tinulungan mo nagpasalamat sa iyo, ay to God be the glory. So, privilege mo rin, dahil ikaw ang ginamit ng Diyos to answer His prayer or her prayer, to God be the glory din. Sa Diyos pa rin, ang maitataas. Diba? So, wala sa atin ang glory, kundi sa Diyos. Privilege lang po. Kasi pwede rin pong gamitin ang Panginoon ang ibang tao para tugunin yung prayer niya. Pero dahil nga sa ikaw ang ginamit, privilege, di ba? So it's a privilege to help. It's a privilege to serve. It's a privilege for to glorify the Lord, mga kapatid. And God will bless you for that. Kung walang pride, kundi humility. Dapat ang nangingibabaw dyan. Alright? So when you help without any string attachment or control. Bakit? Gawain ng Panginoon po yan So let God rule, let God lead, let God bless, mga kapatid, sa atin. Letter B, serve to please God, not to gain attention or praise from people. So pag tayo po ay naglilingkod, ay para sa Diyos. Bakit ka nagsisimba? Para sa Diyos. Bakit ka may ministry? Para sa Diyos, to please God. Bakit ka nagsusundo? To please God. Bakit ka nag-a-usher? To please God. Bakit ka nag-choir? To please God. Bakit involved ka sa music ministry, Sunday school teaching? To please God. Sa ministry po sa church, lahat po sa Panginoon. Hindi not to gain attention or praise from people. Kasi pag hindi ka na na-praise, alis ka na sa ministry mo. Sasabihin mo, kung wala ako, wala yan, hindi magpapatuloy yan. Hindi po. Gawain ng Panginoon yun Church niya yan Ang Diyos ang magpapatuloy dyan. Di ba? So kaya nga lagi nating tatandaan, mga kapatid, we serve to please God, not to get attention or praise from people. Kahit sa ministry, sa gawain ng Panginoon, at ang Diyos pong magpapala sa iyo. Wala ka man, hindi po tayo maglilingkod sa Diyos, mag-church, magmi-minister sa isip natin na baka may makuha ako sa church. Para may makuha ako sa church. Huwag na po, gawain ng Panginoon yan Kung ano na lang ang maibigay ko, maitulong ko, mapaglingkuran ko ang Diyos, gagawin ko sa ministry. Hindi naman pinabayadan ng Panginoon yung aking kaligtasan, yung aking pagbabago sa buhay, pag-aayos ng aking pamilya, yung kalakasan ni pinagkakaloob ng Diyos, hindi naman pinapabayaran. Ito na rin pabayaran ng Panginoon, di ba? Ang Diyos na lang magpapala sa yung labor of love. Di ba sabi ng Hebrews 6:10, God is not unrighteous to forget your labor of love. Hindi makakalimutan ng Diyos, susuklian niya pa ng mas marami yung ginawa mo para sa Kanya. That's why, seek God's approval than man's applause. Number 4, last, live with integrity, not hidden iniquity. Luke 11:44, ye are as graves which appear not. Sabi ng Biblia. Sa loob-loob pa lang nila, maraming kasalanan. Pero sa labas, maayos. Sa tingin nila kasi nakakurbata, naka-long sleeve, naka-coat, naka-blouse o ano man dyan. Pero sa loob para maraming hidden iniquity. By the way, alam ng Diyos po yan. He that covereth his sin shall not prosper, sabi ng Proverbs. But he that confesseth and forsaketh them shall have mercy. So, letter A, though outwardly respectable, they secretly defiled those around them through hypocrisy. Letter B, character is what you are when no one is watching. Kaya nga ang ibig sabihin ng character po is doing what is right even though body sees you. So, do what is right. Bakit? Kung hindi ka nakikita ng asawa mo, mag-cheat ka at papatulan mo yung ibang may asawa rin. Hindi So, character is doing what is right.
kahit walang nakakakita sa iyo. Kasi ang Diyos, nakikita ka eh. Alright? So, ganyan dapat ang ating mga leaders sa gobyerno eh. Kahit wala sanang nakakakita sa kanila, di sila magkukurap. Bakit? Character eh. Diyos nakakakita sa atin. So, do what is right even nobody sees you. Sa ating principle of the day po, sabi ko dyan, live righteously, not in hypocrisy and iniquity. So, mamuhay lang po tayo, hindi kagaya ng Pharisees, scribes, kasama yung mga lawyers, iba sabi ng Panginoon, napakaganda ng outward nyo, pero yung inward nyo naman ay iniquity. Dapat baliktad. Maayos yung loob, pero kahit halimbawa, hindi ka nakahugas, di ba? Kahit hindi ka nakasuklay, minsan, pero at least maayos yung loob mo. Kasi po, pag maayos ang loob mo, maayos din yung labas. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo sa aming buhay. Sa lahat na nakikinig, manatili na wait at magpala sa aming Panginoon. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Kuya Hans, dyan sa Bulacan, magandang gabi sa inyo dyan. At si Gia, Monmon, at Raya, shout out sa inyo dyan. Ganon din kay Mami Helen sa Mangaldan. Magandang gabi po, Daddy Albert. God bless you po. At shout out. Ganon din si Amen Headquarters. Amen. Magandang gabi po sa inyo. Amen Headquarters. Milestone followers. Sabi niya. Okay? Ganon din po, Kuya Wilbur Suaso. Magandang gabi. Amen. Manong Wilbur. God bless you po. At ang Panginoon pong magpala sa inyo. At hopefully, we will fellowship again soon. Okay? And thank God kasi si AJ nag-i-involve sa choir, nakakatuwa. At kasama rin siya sa visitation, pinupost ni Aaron. Kasama rin po siya ng back to school fellowship namin doon sa Sinaid last Monday. Okay? So, at sa lahat pa ng nakikinig po, live or replay dyan sa Abra, dyan sa Pandacan, Manila, and ganun din po sa Pampanga, and sa Batak, Ilocos Norte, and dyan sa Pangasinan, sa South Korea, dyan sa Singapore, sa Hong Kong, may nakikinig po dyan din. And iba-ibang state ng Amerika po, dyan sa Texas, Southern California, and sa iba-iba pa, sa Hawaii, may nakikinig din po dyan. Nanay Perla, magandang gabi sa iyo. And salamat sa inyo po pag-open ng inyong tahanan dyan sa Santiago. We do have outreach work po dyan, and we average 20 people every Saturday. So, may good news class sa mga bata, and ganun din po sa mga adults. Alright? May Bible study, family Bible study. At next Saturday po, ay magkakaroon po tayo ng tutorial dyan ng ukulele, guitar, piano, free tutorial. Alright? So, ang Diyos pong para sa ating lahat. See you on the next episode. By the way, bukas po, sa mga nandito sa Candon, see you po. At sa ating pong worship day, sa araw ng bukas, Sunday morning, Sunday night. At hindi po pagpipilian yan. Alright, pag nakasimba na ako sa Sunday morning, hindi na ng Sunday night. Or pagka hindi na ako Sunday school, yung morning preaching na lang. Hindi po yung first mass, second mass, third mass, katulad dati sa religion natin. Yan po ay one service po yan, the whole day. Sunday school, morning service, afternoon service, iisa po yan. Hindi po yung pinagpipilian. It is a worship day, the whole day of Sunday. Okay? So, God bless po at God bless you all. I love you all. Magandang gabi po sa bawat isa sa akin. Amen, Kuya Brother Wilbur. Sabi niya, praise God sa buhay niyo at panalangin kay Brother AJ Suaso sa gawain ng Diyos. Keep on the firing line, preaching the word of God. Amen po. Thank you for your comment. Mag-comment lang po kayo, babasahin ko.